Dear Papa Dudut, mahalaga para sa isang tao ang magkaroon ng pangarap pero mas importante yung merong isa o dalawang tao na naniniwala na matutupad natin ang pangarap na yon. Bilang Pilipino, kilala tayo sa pagbubuklod ng ating pamilya. Kaya nga inaasahan natin na ang unang suportang matatanggap natin ay magmumula sa ating tahanan at sa mga miyembro nito. Habang bata pa, hinuhubog ng mga magulang ang kanilang mga anak para magkaroon ng matibay na pundasyon na gagamitin nila sa pag-abot ng mga bagay na gusto nilang makamit. Kalakip noon yung walang maliw na pag-ibig, pagtanggap at pag-unawa ng mga magulang. Dahil hindi naman perpekto ang isang anak. Ngunit paano kung walang nanay at tatay sa isang sambahayan? Diyan ko po ibibida ang aking mapagmahal na Lola Celia. Good day po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Winston pero mas kilala ako sa nickname na Tonton. Yun po kasi ang tawag sa akin ng Lola Celia ko. 30 years old na po ako ngayon at lumaki ako sa Pateros pero kasalukuyang nasa Baguio City at nagtatrabaho bilang occupational therapist. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa at naisipan kong sumulat sa inyong istasyon para magbahagi ng kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kapuso nating tulad ko ay minsang nangarap din. Meron po akong nakakatandang kapatid, si Ate Amelie, na 2 taon ang lamang sa akin. Maaga po kaming naulila ng magkasunod na pumanaw ang mga magulang namin dahil sa sakit na cancer. Simula noon ay kinupkup na kami ni Lola Celia namin na nanay ng aming tatay. Bale sa bahay nila kami sa Pateros tumira pero sa Pampanga talaga kami pinanganak at nagkaisip ng ate ko. Bata pa po ako noon, nasa 8 taon at si Lola na talaga ang tumayong guardian namin. Hindi po kami mayaman, Papa Dudut, sa katunayan na isalat kami sa maraming bagay. Pero dahil masipag at madiskarte si Lola, hindi naman kami sumasala sa pagkain. Bale, nagtitinda po ng peanut butter ang lola ko, reseller siya nung una hanggang sa natutunan na niyang gumawa ng sarili niyang bersyon. May maliit siyang pwesto sa palengke ng Pateros at ang kinikita niya doon ay yung pangbaon namin ni ate sa eskwelahan. May 5 anak sila ni Lola, 2 sa mga ito ay nasa ibang bansa na siyang sumusuporta sa pangangailangan namin sa Pilipinas. Pangalawa po ang namayapa kong tatay. Yung isa nilang kapatid ay nasa Davao at may sarili ng pamilya habang yung bunso ay si Tito Arnel ay kasama naming naninirahan sa bahay. Aray ko, lintik namang sahig. Tito Arnel, tulungan ko na po kayong tumayo. Bitiwan mo nga ako. Di ko kailangan ng tulong mo. Ano bang ingay yan na kanina ko pa naririnig? Hay! Arnel, nak! Ano bang ginagawa mo dyan sa sahig? Tumayo ka nga dyan. Huwag mong halikan yung sahig. Eh sinong hahalikan ko? Kayo? Aray! Loko kang bata ka, ha? Nay naman eh. Bakit ba kayo nang babatok? Tinatanong mo pa talaga, puro kabulastugan niyang sinasabi mo. Teka, amoy alak ka. Oo nga, amoy alak ka. Aray! Sumusobra na kayo, Nay, ha? Tito Arnel, wag niyo na pong patulan si Lola. Oh, edi sige, ikaw na lang. Tantan! Bakit mo tinulak yung pamangkin mo, Arnel? Masyado kasing pakialamero yung apo nyo. Kanina pa yan. Naalibad-bara na ako sa presensya niya. Ayos ka lang ba, Apo? May masakit ba sa'yo?
Ay nako, pag napilayan si Tonton, malilintikan ka talaga sa akin, Arnel. Sus! Para tinulak lang, akala mo naman binalian ko na ng buto. Totohanin ko na kaya? Balian ko na kaya yung pinakamamahal niyong apo? Subukan mo, siraulo ka. O ano, Ton? Ayos ka lang ba? Hindi ka na sumagot dyan, Apo. Ayos lang po ako, La. Masakit lang po puwet ko. Ay nako, kawawa naman ang apo ko. Halika, tumayo ka. Ang drama naman na maglolang to. Manahimik ka nga dyan, Arnel. Uuwi-uwi ka ritong laseng tapos aawayin mo pamangkin mo. Pasalamat ka, di ko to pinalaking basagulero. Kundi, napangahan ka na nito. Saka hindi rin naman kita pinalaking palaaway. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana. Baka kay tatay. Huwag mo ngang dinadamay dito yung tatay nyo. Matagal nang patay yung tao. Para gino-joke ka lang, Nay. Di ka na mabiro. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sumosobra ka na sa ugali mong yan. Akala mo kung sino kang siga na uuwi para manakit dito sa bahay natin? Hoy, wag mong andalin dito yung ugaling kanto mo. Iwanan mo dyan bago ka pumasok sa pinto. Pati si Tonton, sinaktan mo pa. Sus, palibhasa. Grabe kayo mag-alaga sa mga sampid niyong apo. Anong sampid na apo? Sinong sampid? Sina Tonton at Amelie? Sino pa nga ba? Meron pa bang saling ket-ket sa pamamahay na to bukod sa magkapatid na yan? Ano? Di ba sampid lang naman kayo rito ng ate mo? Tito, nasasaktan po ako. Ay, ang arte mo talaga. Di pa nga kita pinapangahan. Anong masakit dyan? Gusto mo pangahan na talaga kita? Para masaktan ka? Ano? Ano? Halika rito! Aray! Huwag mo lintik na! sabing sasaktan si Tonton. Saka hindi sila sampid ng ate niya sa bahay natin dahil mga apo ko sila. Pamangkin mo sila, Arnel. Kadugo. Magpapamilya tayo kaya tigilan mo yung pagtawag-tawag sa kanila na sampid. Para kang walang pinag-aralan. Nakapagtapos ka pa naman ng kolehiyo tapos di mo ginagamit yung ulo mo. Basta. Kahit anong sabihin nyo, sampid pa rin tingin ko sa dalawang yan. Palibhasa, ulila na. Walang nagmamahal, kaya nakikisiksik dito sa bahay natin. Diyan na nga kayo maglola. Nasusukan na ako sa pagmumukha niyong dalawa. Tinanong mo ba kami kung natutuwa kami sa pagmumukha mo? Wala pa pong asawa si Tito Arnel sa edad na 28 ng mga panahong yon. Masasabi ko po na siya yung pinaka hindi ko paborito sa mga tiyuhin ko dahil sa ugali niyang mabisyo sa alak at sugal. Bukod doon ay lagi pa siyang bastos at sinasagot ng pabalang si Lola. Bagay na madalas magpakulo ng dugo ko bilang Lola's boy. May pagkamadugas din po si Tito Papa Dudut. Kinukupitan niya rin ng pera si Lola kapag wala na siyang madukot sa bulsa niya. Kahit mga kapatid ni Tito ay sumuko na sa tigas ng ulo niya. Tanging si Lola lamang yung nagtsatsaga sa ugali niya dahil anak pa rin naman daw niya ito, Papa Dudut. Simula nung lumipat kami sa bahay nila ay walang araw na hindi pinamukha sa amin ni Tito Arnel. Nasampid lang kami sa kanilang pamilya. Napalamunin daw kami at kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang lagi niyang sinasabi sa amin ng ate ko, Papa Dudut. Lagi rin niya akong kinukutusan nung bata ako. Inuutos-utusan at nilalait ang pagiging lampa at patpatin ko. Tinatawag naman niyang pangit si Ate Emily kaya pareho po kaming yamot sa kanya. Para siyang kulang sa pansin pero sa kabila ng lahat ay hindi namin siya binastos. Kahit kami yung mas bata, kami po ng ate ko ang umunawa. Pero aaminin ko po na malaki ang naging epekto ng mga panlalait at pangmamaliit sa akin noon ni Tito Arnel. Papadudot lalo na tungkol sa pangarap ko at pag-aaral. Hindi naman kasi ako pinanganak na matalino. Hindi rin naman ako mahina sa klase. Pero kumpara sa mga kamag-aral kong magaling na talaga, ako ay kailangan ko pang mag-aral ng husto para umabot man lang sa level nila. At hindi po nakakatulong ang pagde-discourage sa akin ng tiyuhin ko. Sabayan pa ng pressure at pagod sa pag-aaral. Mabuti na lamang at nandyan ang lola ko, Papa Dudut. Tonton, Apo. Napansin ko na parang konti lang kinain mo kanina. Hindi mo ba gusto ulam natin? Gusto po, La. Paborito ko po yun. Garlic longganisa. Oh, bakit nga konti lang ang kinain mo?
Tanda ko, sabi mo gutom ka nung pag-uwi mo galing eskwelahan nyo. Dami nyo kamong ginawa, may mga test pa. Opo, pero... Ay, nahihiya na po kasi ako sa inyo, La. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit ka nahihiya sa akin? Saan ka nahihiya? Sa lahat po. Di po kasi mawala-wala sa isip ko yung mga sinabi ni Tito Arnel tungkol sa amin ni Ate Amelie. Yung pagtira namin dito, yung pagiging sampid namin. Hindi kayo sampid ng ate mo. Pareho ko kayong apo, pareho ko kayong mahal. Alam naman po namin yun, La. Mahal din po namin kayo. Kaso, totoo naman po yung mga sinasabi ni Tito tungkol sa amin. Alin ba sa mga sinasabi niya yung totoo doon? Kasi wala akong matanda ang lumabas na matino sa bibig ng lalaking yon. Yung nakikisiksik lang kami ni Ate rito sa bahay nyo. Kung hindi siguro namatay sina Mama at Papa, wala kayong poproblemahin. Sino bang may sabing pinoproblema ko kayo? Si Arnel? Aba, siya nga yung problema rito, hindi kayong magkapatid. Kaya hayaan mo na yon. Huwag kang makinig sa kanya kasi wala naman siyang naitutulong sa'yo. Pero naaapektuhan pa rin po ako. Lalo na kapag sinasabi niya na wala naman ako mararating. Nakalokohan lang yung pag-aaral ko kasi magiging katulad lang din daw niya ako. Alin? Yung tambay tapos basagulero? Abay, gagaya ka pa niya sa kanya, ang layo ng ugali niyo sa isa't isa. Ay, sandali nga. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa kanya, apo. Sorry, La. Okay lang yon, hayaan mo na. Pero lagi mong isipin na magkaibang tao kayo ng tiyuhin mo. Ay, ginawa ko na naman ang lahat para patinuin siya. Pinagsabihan ko, pinag-aral, inalagaan, pero ewan, nasa talampakan yata ang utak ng anak kong yon. Kahit mga ate at kuya niya naiinis sa kanya. Di ko lang mapalayas kasi kawawa naman, baka matulog sa ilalim ng tulay. Ayun na nga, magkaibang tao kayo. Kaya gusto kong pagtuunan mo ng pansin yung pag-aaral mo. Magtapos ka ng kolehiyo para matupad mo yung pangarap mo. Sa palagay niyo, La, kaya ko? Kaya ko kayang makuha yung degree ko? Oo naman. Nakikita ko yung pagsisikap mo kaya bakit mo naman natanong ang bagay na yan? Dami po kasing matatalino sa klase namin. Ako sakto lang. Kaya nga nag-aaral ako ng mabuti para di naman ako kulelat sa klase. Sinong may sabi na di ka matalino? Matalino kayo ng Ate Amelie mo. Kaya wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng sarili mo. Oo, may mga pagkakataon na kailangan mong doblehin yung sikap at pagod sa pag-aaral. Pero lahat ng yon, magbubunga naman ang matamis na tagumpay kapag nakapagtapos na kayo. Ay, parang pagnenegosyo lang ang pag-aaral, apo. Namumuhunan ka at hindi pare-pareho yung halaga ng pamumuhunan ng isang tao. May mas malaki, may mas maliit na kapital. Hindi ibig sabihin na maliit yung puhunan mo, hindi ka naaasenso. Kahit yung malalaki nga pag nagpabaya, may tsansa pa ring malugi. Kaya importante yung pagsisikap, pagsisipag at pagpapatuloy sa ginagawa nyo kahit na tingin mo mahirap at nakakapagod na. Natutupad ang mga pangarap. At yung pangarap mo, matutupad mo, apo, kasi naniniwala ang lola sa'yo. Ay, La, salamat po ah. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Kasi kapag kayo na yung nagsalita, tagus-tagusan sa buto. Lakas ng impact. Impact ka dyan. Hay, basta, sa akin ka lang makikinig. Huwag dun sa anak kong ewan ko na lang talaga kung kanino nagmana. Naiintindihan mo ba ako, apo? Opo, La. Naiintindihan ko po kayo. O siya, mabuti kung ganon. Pero di ka ba talaga nagugutom? Kumain ka kaya uli doon? May kanin pa. Yung totoo, nagugutom pa po ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Tara sa kusina. Kwentuhan mo pa ako tungkol sa eskwelahan nyo. Malumanay magsalita. Unawain, mapagmahal at maganda po ang Lola Celia ko, Papa Dudut.
Bukod doon ay malaki po ang tiwala niya sa amin na matutupad namin ni ate ang mga pangarap namin sa buhay. Siya po yung uri ng tao na walang masamang damo. Hindi siya mapagtanim ng galit, matyaga at madiskarte din siya. Gusto niyang manahin ko yung mga katangian niyang yon para kahit na anong pagsubok ang ibato ng buhay sa amin ay mapagtatagumpayan namin yon. Pero mahina po talaga ang loob ko, Papa Dudut. Mahihain ako, tahimik at hindi pala kaibigan. Kaya nga malaking dagok ang mga katangian kong yon noong nag-aaral pa lamang ako. Sabi ng lola ko ay natutupad ang mga pangarap. Kaya nga ginapang niya ang pag-aaral ko sa kolehiyo para matupad ko ang pagiging occupational therapist. Siyempre kinukumbinsa rin niya ang mga anak niyang may kakayahang tumulong na suportahan kami dahil sino-sino pa raw ba ang magtutulungan kundi ang pamilya rin naman. Kaya nga kahit mahirap ay nilaban ko po na makapagtapos ng may karangalan sa high school para makapasok sa universidad na pangarap kong pagtungtong ko sa kolehiyo. Sinabi ko sa sarili ko kay Lola at sa harap ng puntod ng mga magulang ko na balang araw ay ikakarangal nila ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa rin po naging madali ang buhay namin lalo na noong dumalang ang pagpapadala ng pera ng mga anak ni Lola na nasa abroad. Nagkaroon kasi sila ng financial problem tapos yung isa kong tito ay naaksidente pa sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika at naputulan ng binte. Akala nga namin ay mawawala na siya sa amin, Papa Dudut. Pero buti na lamang at niligtas pa rin siya ng Diyos. Kaya lang ay kinailangan niyang bumalik sa Pilipinas dahil hindi na rin naman siya makakapagtrabaho. Yun po yung dahilan kung bakit naapektuhan ng husto yung pag-aaral ko. Hindi na po kasi nila kayang suportahan ang tuition fee ko. Kaya laging sinasabi sa akin ni Tito Arnel na tigilan ko na ang pangangarap ng gising na makapagtapos ng kolehiyo. Sa halip ay tumigil na lamang ako at magbanat ng buto. Pero sinabi ni Lola na siya na lang ang didiskarte, Papa Dudut, para makapagpatuloy kami ng ate ko sa pag-aaral. Mas sinipagan niya ang pagtitinda ng peanut butter sa maliit niyang pwesto at nagdagdag na rin siya ng ibang mga panindang palaman na nire-resell niya. Ako po ang katukatulong niya lalo na sa pagbubuhat ng mga binebenta namin. Pero kapag may klase ay hindi ko na po talaga siya naiintindi. Pero dahil mataas ang pangarap ni Lola para sa aming magkapatid, nagpatuloy po kami kahit sa pag-aaral. Kaya lang may isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na hindi ko po talaga agad natanggap noong una. La, may sasabihin sana ako sa inyo. Tungkol saan ba yon, Apo? Natatakot naman ako sa'yo kasi parang ano yung sasabihin mo. Ay, upo ka muna, dali. La, sorry po ha. Kasi ano? sorry din, Ton. Ate, sabihin mo na kasi. Kinakabahan na kami ni Lola. Buntis po ako. Ano? Seryoso ba yan? Mamaya, pinaprank mo lang kami ni Lola ah. Bakit ko naman kayo ipaprank? Siyempre seryoso ako dun. Sinong nakabuntis sa'yo, Amelie? Wala ka naman pinapakilalang boyfriend sa amin. Yung totoo, meron po akong boyfriend. Pero di ko po sinabi sa inyo. Bakit ka naman naglihim, Apo? Di ko po alam. Siguro kasi pag nalaman nyo, baka pagbawalan nyo kami. O baka ma-disappoint kayo kasi imbis pag-aaral ang atupagin ko, ay nakipagrelasyon po ako. Buti alam mo ate. Ay, Tonton, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang ate mo. Bakit po hindi la? Nakaka-disappoint naman talaga ginawa ni ate. Usapan natin magtatapos muna tayo sa pag-aaral bago tayo magkaanak. Tapos sasabihin mong buntis ka?
Alam ko naman yon pero nangyari na. May baby na sa tiyan ko. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Sumusobra ka na. Huwag na nga kayong mag-away na dalawa. Si Tonton po pagsabihan niyo la. Akala mo kung sino ko makapagsalita eh. Parang di niya pamangkin yung nasa tiyan ko. Alam kong pamangking ko yung baby. Pero di mo kasi naiintindihan pinanggagalingan ko, ate. Palibasa, Palibhasa ano? Sige, ituloy mo. palibasa, sarili mo lang inisip mo. Tonton, huwag ka munang magsalita dyan. Hindi makakatulong yung mga sinasabi mo sa ate mo eh. Amelie, apo, ano nang plano mo? Paano na yung pag-aaral mo niyan? Titigil na po ako la. Ha? At bakit? Ayoko na pong mag-aral. Napapagod na po ako. Sabi sa akin ng boyfriend ko, pwede akong tumira sa bahay nila. Aalagaan nila ako doon. Sigurado ka na ba dyan sa gusto mong mangyari? Gaano ka katsak na tatratuhin ka nila ng maayos? Sigurado po ako. Nakilala ko na po ang magulang niya. Mabait sila sa akin la. Kaya sana payagan niyo na po ako. Sinayang mo lang pagpapaaral sa'yo ni Lola. Nagpapakapagod siya para lang mapagtapos tayo tapos ganyan ka. Kaya nga titigil na lang ako para hindi na mapagod pa si Lola. Diba lagi sinasabi sa atin ni Tito Arnel, napabigat tayo, napalamunin tayo, o ayan, aalis na ako. Hindi naman kita pinapaalis, apo. Hindi kayo pabigat ni Tonton. Pamilya tayo. Pero gusto ko na pong bumuo ng sarili kong pamilya la. Sana maintindihan niyo yon. Sorry Ton kung dismayado ka sa akin. Pero yun talaga ang gusto kong mangyari. Sana respeto mo na lang. Paano ko irerespeto yung isang sinungaling na gaya mo? Tonton, tumahimik ka na nga. Hindi na magandang lumalabas sa bibig mo, apo. Hey, at ikaw, Amelie. Pag-isipan mo uli yung mga sinasabi mo. Mababaliw na ako sa inyo eh. Alam ko naman po na blessing ang mga baby pero hindi ko lang mapaniwalaan na naging mapusok ang ate ko kaya nabuntis siya ng maaga. Katulad ko ay nasa college pa lang din siya at hindi ko po mapigilang magalit sa kanya kasi hindi siya tumupad sa mga pangako namin noon na magtatapos kami ng pag-aaral at babawi pa sa lola namin bago kami mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Hindi namin yon responsibilidad pero bahagi po yon ng pagtanaw namin ng utang na loob sa taong nag-aruga at nagpaaral sa amin, Papa Dudut. Kaya nga nagtampo ako ng husto kay Ate Amelie at mas nadagdagan lamang yon nang mag-decide siyang huminto sa pag-aaral para pagtuunan ng pansin ng pagbubuntis niya. Bukod doon ay pumayag din siyang makipag-live-in sa boyfriend niya at tatay ng magiging anak nila. Para sa akin ay tinakasan ni Ate Amelie yung responsibilidad niya sa pamilya namin at iniwan niya akong mag-isa, Papa Dudut. Dahil sa mga nangyari maraming nasabi sa aming magkakapatid ang mga kamag-anak namin, lalong-lalo na ang Tito Arnel ko. Kung ano-anong hindi magagandang salitang binitawan niya kay ate. Tinawag niya itong disgrasyada, walang utang na loob, pinag-aaral pero inunang magpabuntis at kung ano-ano pa. Naawa po ako sa ate ko pero wala akong ginawa para ipagtanggol siya kasi ako mismo ay may tampo sa kanya, Papa Dudut. Dahil sa pagsubok na yon, sa aming pamilya ay naapektuhan ang kalusugan ng lola namin. Kaya nagkasakit po ito ng madalas, Papa Dudut. La, mukhang hindi na po magandang ubo nyo ah. Sigurado ba kayo na ayaw nyo pang magpatingin sa doktor? Tubig po, la. Ayos lang ako, apo. Inuman ko lang to ng halamang gamot. Mawawala rin to kinatagalan. La, uminom po muna kayo ng tubig. Salamat, apo. Ayos na ako. Pero nag-aalala pa rin po ako.
Huwag ka nang mag-alala. Natuyuan lang naman ako ng pawis kaya ako inubo. Tapos naulanan din ako nung isang araw. Bigla na lang kasing dumiliman langit tapos bumuhos yung ulan eh. Nung tanghali, tirik na tirik ang araw. Nagmadali tuloy akong ayusin yung trapal ng tindahan ko kaso ayun, naanggihan ako ng ulan sa likod. Hindi po ba kayo nakapagpalit ng damit? Yun lang, hindi. Wala akong dalang damit pero nagpunas naman ako. La, alam niyo namang dapat nagpalit kayo ng damit, di ba? Kung wala kayong dala, sana bumili kayo. May mga ukaya naman sa gilid ng tindahan nyo para lang sana nakapagpalit kayo. Hindi ko na naisip yon kasi dinagsana ako ng mga parokyano ko. Naubos nga yung 50 pirasong botelya ng mga peanut butter, apo. Sobrang saya ko. Naisip ko, biyaya yun ng ulan. Hindi po biyaya yun. Kasi pagkatapos nun, sumama na yung pakiramdam nyo. Hanggang ngayon, inuubo at sinisipon kayo. Aanin nyo pa yung malaking kita kung kalusugan nyo naman ang kapalit. Pasensya ka na, apo. Gusto ko lang namang makabenta ng malaki para may pambayad tayo sa tuition mo sa susunod na semestre. Yun lang naman ang kabuhayan natin kaya kailangan kong pagtrabahuhan ng husto. La naman eh. Ay, may sasabihin po sana ako tungkol sa bagay na yan. Tungkol saan, apo? Sa pag-aaral ko po. Plano ko na kasing huminto. Ha? At bakit mo naman naisip yan? Kasi hindi ko na po kaya na makita kayong nahihirapan. Tapos lagi pa kayong nagkakasakit. Naaawa na po ako sa inyo, La. Natural sa tao yung magkasakit. Gagaling din naman ako kinalaunan. Kaya bakit kailangan mong tumigil sa pag-aaral? Kayang-kaya pa naman kitang itaguyod. Pero matanda na po kayo. Pag tumigil ako na po yung magtatrabaho. At anong gagawin ko rito sa bahay? Maghihintay sa araw ng kamatayan ko? La, hindi po yun ganun. Kahit na anong sabihin mo, ganun na yon. Alam kong nag-aalala ka sa akin na matanda na ako. Pero maniwala ka naman sa akin pag sinabi kong kaya ko. Saka ilang taon na lang naman makakapagtapos ka na ng kolehiyo, plano mo pang itigil. Paano na yung pangarap mo, Aber? Babalikan ko na lang po siguro kapag may pera na. Kapag kaya ko na. Mahirap pagsabayan ang pagtatrabaho at pag-aaral. Kaya nga habang may pagkakataon na tapusin mo yung pag-aaral mo, gawin mo. Habang buhay magtatrabaho ang tao. Minsan ka lang mag-aral, kaya yun ang atupagin mo. Ay, La, saan po kayo pupunta? matutulog na. La, wag na po kayong magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Naiinis lang. Ay, plano mo pang tularan yung ate mo na hindi nakapagtapos. Handa naman akong igapang yung pag-aaral nyo. Ay, nako. Ewan ko sa mga kabataang ito. Ay, Ako po ang nag-alaga sa lola ko dahilan para mapabayaan ko naman ang aking pag-aaral. Dahil sa nangyari, tuluyan na po akong huminto sa kolehiyo at pinagpatuloy ko na lamang ang pagtitinda ni lola sa palengke para meron kaming kita at panggastos sa araw-araw. Hindi po madali ang desisyong iwan ang aking pamilya para magtrabaho, ngunit yun lamang po ang paraang naisip ko upang masuportahan ang aming pamilya. Praktikal na kung praktikal, pero napilay po talaga ng husto ang pamilya namin, lalo na sa usaping pinansyal. Tuluyan na rin kasing hindi nakapagpadala ang isang anak ni Lola na nasa abroad dahil nakapag-asawa na ito doon. Hindi na rin naman siya pinilit ni Lola na magpadala dahil sapat na raw yung mga tulong na binigay niya sa aming pamilya. Sabi ko sa sarili ko ay handa kong isantabi ang pagtupad ng pangarap ko para sa aming dalawa ng lola ko. Ipinaliwanag ko sa kanya na mas mahalaga yung kasalukuyan kesa sa hinaharap. Kaya naman sinuportahan na rin niya yung plano kong pagtigil sa pag-aaral at pagtitinda na lang kapalit niya. Dahil wala naman akong karanasan sa pagtatrabaho, nahirapan po ako ng husto nung umpisa.
Si Lola kasi ang madalas na nasa bahay na lang namin dahil marami na siyang iniindang sakit, bunga ng katandaan. Bukod doon ay may takot ako na baka mawala sa akin yung pinakamamahal kong lola. Ayoko pong mangyari yon kasi siya na lamang ang kaisa-isa kong kakampi sa bahay namin, Papa Dudut. Kasi mapaglaro ang tadhana. Minsan kung kailan puspusan ang iyong pagdarasal, na wag sanang iadya ng langit yung isang bagay na ayaw mo mangyari, ay nangyayari pa rin po talaga yung hindi inaasahan. Nagkasakit ng malala si Lola. Nagkaroon ng komplikasyon. Sa baga, dala ng lumala niyang pulmonya, dahilan para agawin siya sa akin ng kamatayan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko po matanggap na nawala na lang ng ganon si Lola, Papa Dudut. Para sa akin ay masyado pong maigsi yung panahong pinagsamahan namin sa mundo para iwanan niya ako. Kung pwede nga lang na sumunod na ako sa kanya sa kabilang buhay, gagawin ko kasi pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako. Simula nung burol niya at hanggang mailibing siya ay wala pong araw na hindi ako umiyak sa harap ng kabaong at puntod niya, Papa Dudut. Kahit na napapaligiran ako ng mga kamag-anak namin at kahit na dinamayan ako ni Ate Amelie, nag-iisa pa rin ako matapos kunin sa akin ang lola ko. Nawalan na po ng direksyon ang buhay ko nang mamatay si Lola, Papa Dudut. Gabi-gabi ako naglalasing para makalimutan yung sakit at inanakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Umabot po sa punto na naging toxic na rin ako sa mga kamag-anak ko at sa aking sarili kaya marami sa kanila yung naiinis sa akin. Ako na lang din ang mag-isa sa bahay namin kasi si Tito Arnel ay kung saan-saan lupalop ng daigdig pumupunta. Pero wala naman po akong pakialam sa kanya at mas pabor nga sa akin kung hindi na siya bumalik sa bahay namin. Kaya lang ay isang gabi biglang nagpakitang demonyo dahilan para magkainitan kami at magpang-abot, Papa Dudut. Bakit ganyan itsura mo, Tonton? Daig mo pa yung nakahit-hit. Igaya mo pa ako sa'yo. Ano? Hindi ako humihit-hit para sa kaalaman mo. Talaga lang ha? Aba, marunong ka ng lumaban? Gusto mo suntukan na tayo? Wala na si nanay para umawat sa atin. Hindi ka man lang ba nalulungkot kasi iniwan na tayo ni Lola? Kasi kung hindi, aba, anong klaseng anak ka? Bakit? Kapag nagluksa ako, umiyak-iyak katulad mo, e babangon pa ba sa hukay nanay ko? Hindi na, di ba? Kaya aksaya lang ng panahon yon. Minsan iniisip ko kung tao ka pa o halimaw na. Sumusobra ka na, ha? Ayus-ayusin mo salita mo, baka magdilim paningin ko, maupakan kita. Eh di gawin mo, hindi yung puro ka lang salita. O ano? Eh di natikman mo rin kamao ko. Yabang mo kasi. Akala mo siguro di kita gagantihan? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo, siraulo ka. Pinadugo mo ilong ko, ungas ka! Kulang pa yan. Halika rito, paduduguin ko rin bunganga mo. Kasi kahit kailan, wala namang magandang bagay yung lumabas dyan. Ah, ganon? Baka bunga mo paputukin ko. Ginagawa, hindi sinasabi. Wag na wag mo akong inaangasan. Ano? Bumaon ka dyan, siraulo ka. Ipakita mo yung tapang mo. Oh, bakit umiiyak ang baby? Akala ko ba matigas na kamao mo? Marunong ka nga manuntok, di ba? Ang sama mo, Tito Arnel. Napaka-demonyo mo. Matagal na akong demonyo. Kaya dapat kilalanin mo sinong binabangga mo. Halika rito! Halika rito! Bitiwan mo ako dito. Titigan mo mga mata ko, Tonton. Sa susunod, huwag mo kong angasan kung di mo naman kayang pangatawanan yung kayabangan mo. Baka nakakalimutan mo. Tito mo ko. Nauna akong pinanganak sa'yo at mas matigas ka mo ako sa'yo. Tsaka matakot ka nga. Wala na si nanay. Wala na nga awat sa akin. Sakali lumpuhin kita ngayon. Simula ngayon, ako na masusunod sa pamamahay na to, ha? Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Tama na po dito. Nasasaktan na po ako.
Masasaktan ka talaga kasi akala mo kung sino ka. Eh, buwisit ka lang naman sa buhay kung sampid ka! Buti na lang at dumating si Ate Amelie ng gabing yon, kundi baka napuruhan na ako at nalumpo ng tito kong walang sinasanto. Alam ko po na matanda na ako pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili kong humagulhol ng iyak at magsumbong sa ate ko dahil sa sinapit ko, Papa Dudut. Umiyak din po si ate habang nakayakap sa akin at malaki rin kasi ang pagsisisi niya at pagkukulang bilang nakakatandang kapatid simula nang iniwan niya kami ni Lola dahil mas pinili niyang bumuo ng sariling pamilya. Kung tatanungin ninyo ako kung napatawad ko na ang ate ko ay opo, napatawad ko na siya. Ayoko namang magtanim ng sama ng loob sa kanya habang buhay dahil lang mas pinili niya ang kanyang anak na pamangkin ko rin naman. Saka hindi kami tinuruan ni Lola na maggalit ng matagal sa isa't isa. Lagi niyang sinasabi na ang magkapatid ay magkakampi kahit na ano ang mangyari. Gusto po ng ate ko na tumira ako kasama ng pamilya niya pero tinanggihan ko po yun. Ayoko pong makisiksik sa kanila dahil nahihiya po ako sa mister niya. Pero pinalayas po ako ni Tito Arnel sa bahay ni Lola. Kaya wala akong nagawa kundi ang tanggapin ang alok ni ate na tumuloy sa bahay nila pansamantala. Mabait naman ang asawa niya, Papa Dudut, at marami po siyang tinuro sa akin ng mga bagay na may kinalaman sa trabaho niya bilang salesman sa isang automotive shop. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon ni Ate Amelie na makapag-usap ng masinsinan at binalikan namin yung mga pangarap namin na lagi naming pinag-uusapan ng mga panahong nabubuhay pa si Lola, Papa Dudut. Bakit gising ka pa, Ton? Gabi na. Di lang ako makatulog, ate. Ikaw, bakit gising ka pa? Upo ka muna. Salamat. Nauuhaw kasi ako, kaya kumuha ako ng tubig sa kusina, tapos nakita kita rito. Ayos ka lang ba? May gumugulo ba sa isip mo? Ayos lang ako, ate. Ton, kilala kita. Alam kong may bumabagabag sa'yo. Kaya sana kung ano yon, sabihin mo sa akin. Para matulungan kita. Handa akong makinig bilang ate mo. Salamat kasi nandiyan ka para makinig sa akin. Pero wala lang naman yun. Kung ano-ano lang. Sabihin mo pa rin sa akin. Malungkot ka ba? Oo, kasi namimiss ko lang si Lola. Namimiss ko rin siya. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na iniwan na niya tayo. Walang araw at gabi na di ko siya inisip, ate. Natural lang yon kasi malapit ka sa kanya, Ton. Siya na yung tumayong magulang natin simula nang iwan tayo ni na mama at papa. Ako rin. Nalulungkot pag naaalala kong wala na rin si Lola. Lalo na wala ko sa tabi niya noong mga panahong may sakit siya. Sana naalagaan ko man lang siya. Lagi kanyang hinahanap sa akin noon, ate. Namimiss ka ni Lola. Palagay mo may tampo siya sa akin? Naiintindihan naman ni Lola na busy ka na sa sarili mong pamilya. Saka kung may tampo man siya, hindi naman yun nagtatagal. Nawawala rin. Kilala mo naman si Lola, hindi yun mapagtanim ng sama ng loob. Naniniwala ako sa sinabi mo kasi likas yung pagiging mabait sa kanya. Ako nga, iniisip ko kung proud ba siya sa akin kasi hindi ko natupad yung pangarap niyang makapagtapos ako ng pag-aaral. Alam kong proud sa'yo si Lola, Ton. Mahal na mahal ka nun eh. Pero sana nakinig ako sa kanya. Sana sinunod ko yung gusto niya. Sana mas nagsikap ako. Sana kinaya kong pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho para hindi ko na kailangang tumigil. Hindi ko makakalimutan yung lungkot sa mga mata ni Lola nung sinabi ko sa kanya yung desisyon kong hihinto na ako sa pag-aaral ko, ate. Alam ko sa puso ko na nasaktan siya pero hindi na lang siya nagsalita kasi desidido na ako. Bata pa lang tayo. Lagi na niyang bukang bibig na pag-aaral lang daw yung yaman na pwede niyang ipamana sa atin. Na kahit kailan, hindi mananakaw ng ibang tao. Ngayon ko lang na-realize na tama siya. Kaso huli na ang lahat.
Wala na si Lola. At hindi ko man lang siya nabigyan ng karangalan at kasiyahan bago siya nawala. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumalik sa pag-aaral. Tapusin yung kurso mo, Ton. Hindi ko alam kung kaya ko pa, ate. Siyempre kaya mo pa. Saka alam mo, ramdam ko na gustong-gusto mong tapusin yung pag-aaral mo para sa sarili mo at sa katuparan ng hiling ni Lola. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Pero di ko alam kung saan mag-uumpisa. Malalaman mo rin kalaunan. Saka huwag kang mag-alala kasi this time, susuportahan na kita. This time, hindi na kita iiwanan at hindi na kita tatalikuran. Tutulungan kitang makapagtapos sa pag-aaral mo hanggang matupad mo yung pangarap mo. Malaki yung tiwala ni Lola sa kakayahan mo, Ton. At naniniwala rin ako doon. Kaya sana, maniwala ka rin sa sarili mo. Binigay ng Diyos sa'yo yung karapatang mangarap kasi meron kang kakayahang tuparin yun. Tama si Ate Amelie Papadudut. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang mangarap dahil meron tayong kakayahang tuparin yon. Yun po ang isinasaisip at isinasapuso ko noong nagdesisyon akong bumalik sa pag-aaral upang tapusin ang kursong kinuha po. Hindi po madali at napakahirap po kasi at pinagsabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral pero hindi po ako sumuko. Tinatagan ko po ang loob ko at umasa sa mabuti at umasa na makakagraduate din po ako at mabibigyan ko ng karangalan si Lola at ang mga magulang namin. Nagsikap ako at namanata at nagtiwala na kaya kong gawing totoo anuman ang aking mithiin sa buhay na ito kaya hindi nagtagal ay pinagkaloob sa akin ng langit ang katuparan ng mga hiling at pangarap ko. Nakapagtapos ako at nakakuha ng lisensya para maging isang occupational therapist at sa kasalukuyan ay pinapractice ko na po ito ang aking pinag-aralan. Wala pong pagsidla ng kasiyahan ng puso ko, Papadudut. Proud na proud po ako sa sarili ko dahil alam kong nagsikap ako ng husto kaya deserve ko yung mabuting resulta ng pinaghirapan ko. Tama po si Lola, matamis ang tagumpay na naghihintay kapag nalagpasan natin ang mga mapapait na pagsubok sa buhay natin. Kaya sana'y huwag tayong sumuko at huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi tuwid ang landas na ating tatahakin para matupad natin ang mga pangarap natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakarating sa ating patutunguhan. Laging sinasabi ni Lola na natutupad ang mga pangarap basta laki pa natin ang gawa, pagsisikap, panalangin at pagiging consistent. Alam kong masaya para sa akin ang lola ko kung nasaan man siya naroon, Papadudut. Yung tagumpay ko ay inaalay ko sa unang tao na naniwala na may maraming kabarangay natin ang ma-inspire. God bless po sa programa ninyong Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Tonton. Dear Papadudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Madalas ko po kayong napapakinggan sa YouTube channel ninyo at naging libangan na nga rin namin yon sa bahay tuwing oras ng pahinga namin mula sa trabaho. Kaya naman naisipan ko rin po na magpadala ng liham sa inyo para maibahagi naman ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Willie. 44 years old na sa kasalukuyan at isang public school teacher dito sa Tacloban. Elementary po ang tinuturuan ko at matagal-tagal na rin po ako sa serbisyo. Bago pa kasi ako makagraduate ng college ay nagsisit-in ako sa preschool na pagmamay-ari ng pinsan ko tuwing wala akong klase. Mahal ko po ang pagtuturo. Para sa akin kasi passion ang pagtuturo at hindi lang basta isang klase ng trabaho. Yung first time na nagturo ako ay yun din ang unang beses na nagmahal ako, Papadudut. Tawagin na lang po natin yung babaeng nakilala ko sa pangalang Irene. Nagtuturo din siya noong panahong yon at ako naman ay nag-a-assist lamang.
Preschool lang naman yung tinuturuan namin at nasa 4 hanggang 5 taon lamang yung edad ng mga bata. Mas bata po siya sa akin ng 2 taon pero mas maaga siyang nagsimula doon sa school kaya mas alam niya ang mga dapat na gawin. May alam na rin naman ako sa pagtuturo pero sabi ng pinsan ko ay mas makakabuti noon kung papanoorin ko na lamang muna yung ginagawa ni Irene. Madali naman po akong matuto pero parang na-enjoy ko na rin yung pag-a-assist sa kanya. Hanggang sa hindi ko na lamang siya basta pinapanood. Kundi unti-unti ko na rin siyang hinahangaan. At habang tumatagal nga noon ay unti-unti na rin nahuhulog ako sa kanya, Papa Dudut. Grabe talaga yung mga bata ngayon, no? Ano ibig mong sabihin? Mababait naman sila. Yun naman talaga yung ibig kong sabihin. Akala ko lang kasi may mga nag-iiyakan at nag-aaway din dito. Nag-aaway? Naku, bihira yun dito. Tsaka masyado pa silang bata para sa mga ganung bagay. Yung iyakan, oo, meron. Halos magwala pa nga sila kapag iniiwan dito ng mga magulang nila. Pero ganon nung bago pa lang sila dito. Nakapag-adjust na naman sila ngayon. Mas mabuti kung ganun. Doon kasi sa amin, saglit pa lang sila naglalaro, asahan mo ng iyakan na yung kasunod. Palakasan pa nga eh. Nag-aagawan kasi sila sa mga laruan hanggang sa magkasakitan, tapos magsusumbong sa nanay. At kapag nalaman ng mga nanay, sila naman yung mag-aaway-away. Sasabihin ng isang nanay, pagsabihan mo yung anak mo, sinaktan yung anak ko. Tapos sasagot din yung isa ng, di pagsabihan mo rin yung anak mo, nasaktan din naman yung anak ko, no? Magagalit lalo yung isang nanay, tapos magbabanta na makakarating sila sa barangay. Pero di na sila aabot doon kasi pag-aayusin na sila ng teacher. Ang ending, sa teacher sila magagalit. At sasabihin hinahayaang magkasakitan yung mga anak nila. Alam na alam mo na rin ha? Siyempre naman, no? Actually, nangyari na yan dito noon. Nung first time ko palang magturo. Pero nung tumagal-tagal na, wala na. Naging okay naman. Hindi na rin nag-aaway yung mga bata kasi natuto na silang magbigayan sa isa't isa. Isa kasi yun sa mga tinuro ko sa kanila, yung huwag maging madamot. Kaya nga hangang-hanga ako sa'yo eh. Ha? Ibig kong sabihin, kaya hangang-hanga ako sa pagtuturo mo. Oo, sa pagtuturo mo. Ang galing mo, sobra. Ganon? Salamat ah. Hindi lang dahil dyan sa sinabi mo. Napatawa mo rin kasi ako ngayong araw. Yun lang ba? Sus, basic. Uy, yabang nito. Nasabayan ko rin naman yung kwento mo eh. Oo nga eh, di ko nga inasahan na dudugtungan mo yung kwento ko. Nakarelate din kasi ako. Ibang klase ka talaga, Irene. Uy, tama na nga yan. Baka mamaya ma-inlove ka na sa akin yan. Paano nga kung ganon? Umayos ka nga. 3 linggo pa lang tayo nagkakasama dito tapos inlove ka na sa akin agad. Bakit? Di ba pwede yun? Wala naman akong sinabing ganon. Tsaka alam ko namang nagbibiro ka lang. Oh, ba't di ka na nakapagsalita dyan? Wait, hindi ba biro yun? Paano kung hindi? So, totoo nga na in love ka na sa akin? Pasensya ka na. May gagawin pa pala ako. Mauna na ako. Tingnan mo tong lokong to, iniwan ako. Ay, magpaparamdam tapos aalis naman. Papa Dudut, nakakahiyamang aminin pero kumaripas ako ng takbo noon dahil sa labis na kahihiyan. Hindi ko man direktang sinagot yung tanong ni Irene ay malinaw na sa kanya yung nararamdaman ko ng time na yon. Isa pa ay nabigla din ako sa kanya noon, Papa Dudut. Pinaplano ko pa lamang sanang magtapat sa kanya kapag patapos na yung summer class ng mga bata. At gusto ko sana ay mas maayos na paraan ko yon gagawin. Pero ganoon po, Papa Dudut. Parang umatras yung naipon kong lakas ng loob ng oras na yon. Isa pa naman sa mga bala ko noon ay yung ayain siyang kumain sa labas
para doon ko aminin yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko na yon magagawa dahil napaamin niya ako ng di oras, Papa Dudut. Sa kabila ng kahihiyan ko ay nagpatuloy siya sa pagtuturo at ako naman sa pag-a-assist sa kanya hanggang sa huling araw ng summer class. Hindi na namin pinag-usapan ulit ang tungkol doon. Hindi na ako naglakas ng loob pa na banggitin yung tungkol sa nararamdaman ko, kahit gaano ko pa yon kagusto. Umiwas na rin siya sa akin at hindi naman siya mukhang galit o nagtataray matapos yung ginawa kong pag-walk out. Tuloy lang yung trabaho namin noon pero noong last day na. Determinado na akong kausapin siya ulit tungkol doon. Gusto ko rin kasing malaman kung pareho lang kami ng nararamdaman sa isa't isa. Pero muli na naman akong natakot at itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi na ako dapat pang umasa, Papa Dudut. Irene, pauwi ka na ba? Oo, pauwi na. Bakit? Sabay na ako sa'yo. Pupunta kasi ako sa bayan eh. Di ba doon ka umuwi? Oo, ikaw. Di ba malapit ka lang dito? Ah oo, isang tricycle lang. Minsan nga nilalakad ko lang pag gusto ko magpapawis. Araw-arawin mo yun para pagpawisan ka. Exercise din kaya yun. Parang di ko naman kailangan yon. Fit naman ako ah. Fit nga, pero pag di mo na-maintain yan, pwede ka ring tumaba. Di naman ako takot na tumaba. Tsaka mangyayari lang yun kung malakas akong kumain. Sos, wag ka na nga magpanggap dyan. Para namang di tayo nagkakasabay kumain. Dapat nga sa'yo, only rice palagi sa lakas mong kumain eh. Ganun ba ako katakaw sa paningin mo? Ikaw nagsabi niyan at ikaw lang din nag-iisip ng ganyan. Teka, ano palang gagawin mo sa bayan? May bibilhin lang. Hindi na pwedeng ipagpabukas? Ano ba yung bibilin mo? Basta, hahanapin ko pa kasi yun eh. Sasakay ka na ba ng jeep? Libre na kita ng pamasahe. Wag na, may pamasahe naman ako. Alam ko naman yon, pero bawal ka na bang ilibre? Hindi mo naman kasi ako kailangang ilibre ng pamasahe. Hindi naman ako magji-jeep eh. Ha? Eh wala namang dumadaang bus dito. Kung tricycle naman, mapapamahal pa pamasahe mo. Tsaka di umaabot ng bayan yun. Tatanggihan ka ng mga tricycle driver pag nagkataon. Sino ba kasing may sabi sa'yo na sasakay ako? Anong ibig mong sabihin? Maglalakad ako. Ha? Eh mga 3 kilometro yun o baka nga nasa 4 pa eh. Kaya mo bang lakarin yun? Oo, kaya ko yun. Pero bakit? Sasabay ka, diba? Kung sasabay ka, kailangan mong maglakad ng ganun kalayo. Bakit? Yun ba yung challenge mo sa akin para... Hindi yun challenge. Kakailanganin mo yun kapag narinig mo na yung sasabihin ko sa'yo. Ha? Ano yung sasabihin mo? Busted na ba ako kaagad? Anong busted sinasabi mo dyan? Di ka pa naman nanliligaw ah. Sa pagkakaalala ko nga, tinakbuhan mo ko pagkatapos mong aminin na in love ka na sa akin eh. Ano ka ba? Wag mo na nga ipaalala yun. Ayoko na nga maalala yung malaking kahihiyan ko na yun eh. Ikaw lang naman kasi nag-iisip na kahihiyan yung ginawa mo. Hayaan na nga natin yun. Ano na nga ulit yung sasabihin mo? Yun na nga. Mukhang kakailanganin mong lakarin yung 4 na kilometro bago ka makamove on kapag sinabi ko sa'yo na... Na mahal kita. Mahal mo ako? Sabi ko na nga ba ganyan magiging reaksyon mo. O ano, sisimulan na ba natin maglakad? Ha? Teka sandali. Pwede bang ulitin mo muna yung sinabi mo kanina? Sorry, pero di na pwede ulitin yon. Oh, ayan na pala yung jeep na pabayan eh. Paparahin ko na ha. Para! Huy, tama na yung kakatulala mo dyan. Halika na, di ka sasakay? Ay, bahala ka nga dyan. Papadudot na bigla ako sa sinabing yon ni Irene. Sa gulat ko ay hindi ko na nagawa pang makapag-react ng tama at natulala na lamang sa harapan niya. 2 beses nang nangyari yon na hanggang porma lamang ako. At laging nauunahan ni Irene. Sa tagal ko kasing mag-ipon ng lakas ng loob ay parang si Irene pa. Yung naging lalaki sa aming dalawa, Papadudot.
Kaya naman ang panahon na yon ay hulog na ako sa kanya. Napakasaya ko nga po noong naging kami na. Kami pa rin ni Irene habang nag-aaral kami sa kolehiyo. Naging maayos yung relasyon naming dalawa at masasabi ko po na hindi ako yung nagdala ng relasyon namin kundi siya. Kahit magkaiba kami noon ng school ay hindi yung naging hadlang para magpatuloy yung magandang samahan namin. Naging kampante nga ako noon na magiging kami pa rin hanggang sa makagraduate na kami at makapagtrabaho. Kumbaga po, Papa Dudut, ay masyadong naging madali sa amin ang lahat. Kaya naman pumasok na sa isipan ko noon na kami na talaga yung magkakatuluyan. Na-imagine ko na po kasi na magiging asawa ko na siya at magkakaroon kami ng mga anak sa hinaharap. Pero napagtanto ko na lamang na hindi pala ganon ang realidad. Sa totoong buhay ay may dumarating na malalaking pagsubok. At kung mamalasin pa ay pwedeng isa yung trahedya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang buwan bago kami graduate ay nagbago ang relasyon naming dalawa ni Irene. At nagsimula po yon ng may nangyari. Hindi sa aming dalawa kundi sa pamilya mismo ni Irene noong panahong yon. Inatake sa puso ang tatay niya at pagkatapos noon ay hindi pa man nakaka-recover ang tatay niya ay na-stroke naman ang nanay niya. Malayo ang probinsya kung saan ay naiwan ang mga magulang ni Irene. Tagabayog sa Zamboanga del Sur pa sila, sa Tacloban lang kasi siya nag-aaral noon dahil sa tiyahin niyang nagpapaaral sa kanya at tumutulong para magkaroon siya ng part-time job. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho siya para kahit papaano. Dala siya sa pamilya niya sa Zamboanga. Sa nangyaring trahedya sa pamilya ni Irene, ay bigla siyang nag-decide na umuwi na sa kanila. Pero bago yun ay halos isang buwan na rin siyang hindi nakakapasok. Nung nangangailangan kasi ng pera ang pamilya niya ay mas pinili muna niya ang magtrabaho kesa ituloy ang pag-aaral. Alam ko na hindi ko naman siya noon masasamahan dahil gagraduate na ako at hindi pwedeng tumigil sa pag-aaral tulad niya. Kailangan ko na rin kasi noong kumita ng pera para sa pamilya ko na umaasa sa akin. Dahil sa magkaibang desisyon namin, unti-unting nagbago yung relasyon naming dalawa. Nagbago si Irene pero bago siya umalis, ay nagkita muna kami sa huling pagkakataon. Kapag nakauwi na siya ay doon na siya mag-i-stay sa Bayog at hindi na babalik pa sa Tacloban, Papa Dudut. Kailangan ko nang umalis. Agad-agad? May ilang oras pa naman bago umalis yung ferry ah. Mas mabuti nang maaga ako dun sa port. Pero masyado pa ngang maaga. Hindi ka pa naman malilate. Kahit nga umidlip ka pa ngayon eh. Alam ko, pero kanina pa tayo dito. Tapos na nga tayo kumain oh. May ibang customer nang gagamit itong table mamaya. Yun ba talagang dahilan? Willie, napapagod na ako. Napapagod? Eh hindi naman tayo nag-uusap. Kanina pa tayo dito pero hindi ka naman nagsasalita. Actually, hindi nga lang ngayon eh. Mula nung may nangyari sa parents mo, naging ganyan ka na. Eh ano bang gusto mong sabihin ko? Sabihin mo sa akin kung ano yung saloobin mo. Kasi sa sobrang tahimik mo, hindi ko na alam. Hindi ko alam kung galit ka ba o kung okay ka. Mukha ba akong okay? Hindi mo naman kailangang magalit. Gusto ko lang na makausap ka, tulad ng dati. Gusto mo bang pag-usapan yung problema ko sa pamilya namin? Tapos iiyak ako sa harap mo at magpapakalunod sa lungkot bago umalis. Yun ba gusto mo? Gusto kong malaman kung paano na tayo, Irene. Kasi aalis ka na eh. Aalis ka ng ganito, walang malinaw na usapan kung paano yung relasyon natin. Alam mong hindi na ako pwede dito sa Tacloban. Kailangan ako ng pamilya ko. Paano yung relasyon natin? Itutuloy pa ba natin kahit malayo tayo sa isa't isa? Hindi ko alam. Bakit di ka mag-isip? May sarili ka namang utak ka. Please naman, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin. Kung anong maitutulong ko sa'yo para kahit papano gumaan yung... Hindi kita estudyante para turuan pa kung anong gagawin mo. Tsaka, ikaw nga yung nakapagpatuloy sa pag-aaral, di ba? Ikaw yung makakatapos at may pag-asa maging teacher.
Hindi ako. Kaya hindi na kita kailangan panturuan. Kaya ba nagkakaganyan ka ngayon? Kasi ako lang yung makakatapos sa ating dalawa? Ang hina mo talaga, no? Lahat na lang ba kailangan ko pang sabihin at ipaintindi sa'yo? Willie naman. Pagod na ako sa kakaisip kung paano na kami ng pamilya ko. Lahat na ng problema, pasan ko. Alam ko naman yun. Naiintindihan kita pero hindi ko naman alam kung anong pwede kong itulong sa'yo kung hindi mo sasabihin sa akin. Baka kasi... Yan! Ganyan ka naman eh. Sa akin ka lagi nakadepende. Ako lagi yung nagdedesisyon. Buti sana nung bago pa lang tayo. Ang cute nun. Yung pa-sweet na Willie, na gustong ako lagi yung nasusunod. Ako yung nagde-decide kung saan tayo kakain o kung ano yung kakainin natin. Tapos ngayon ako pa rin. Iba na yung sitwasyon ngayon. Umubra naman sa atin yung ganun dati, di ba? Hindi ko rin kasi talaga alam kung anong pwede kong gawin ngayon. Naiintindihan kita kasi ikaw lang yung inaasahan ng pamilya mo. Pero Irene, ako rin naman eh. Kailangan ko na rin makatulong sa mga magulang ko. Yung mga naiisip kong gawin para tulungan ka, hindi naman pwede. Hindi ba talaga pwede? O ayaw mo? Alam mo, huwag mong ibigay sa akin yung pagdedesisyon sa bagay na alam mo naman yung dapat o pwede gawin. Tinatanong mo ko kung anong pwede mo may tulong, di ba? Actually, malaki nga eh. Kaso, duwag ka. Irene naman. Tama na tong kadramahan na to. Wala na rin naman patutunguhan eh. Aalis na ako. Hindi mo na rin ako kailangan pang ihatid sa port. Kaya ko na mag-isa. Papadudot yung pag-alis na yon ni Irene pauwi ng Zamboanga ay siya ring pagkawala niya sa buhay ko. Gaya ng sabi niya ay hindi ko na siya kailangan pang ihatid. Ramdam ko yung matinding sama ng loob niya sa akin noong sandaling yon, papadudot. Halos nawalan na rin ako ng pag-asa na magkikita pa kami ulit dahil masyado na siyang malayo sa akin noon. Naisip ko na rin noon na huminto sa pag-aaral at samahan na lamang siya sa probinsya nila. Pwede naman ako maghanap ng trabaho doon pero inaasahan din ng mga magulang ko na makakatapos na ako sa kolehiyo. At ganoon na nga kadali natapos ang relasyon namin, papadudot. Sa pag-alis ni Irene ay doon na rin naputol ang komunikasyon namin. Pero kahit gusto na niya akong kalimutan, yun naman ang bagay na hindi ko magawa at hindi rin madali dahil para sa akin ay mahal ko pa rin siya. Kahit nga noon nagkaroon na ako ng bagong girlfriend matapos ang ilang taon ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Noong panahong yon kami na ni Isabel. Simple lamang siya at tahimik tulad ko. Hindi ko nga alam kung papaanong naging kami basta na lamang kasi kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa umabot na ang 10 taon yung relasyon namin. Pero kahit na ganoon na kami katagal ay hindi pa rin kami kasal o nagsasama sa isang bubong. Wala naman sanang problema sa akin yon at akala ko ay ayos lang din yon kay Isabel. Hindi ko naman kasi siya nakinig na nagreklamo tungkol sa itinatakbo ng relasyon namin. At hindi ko nga inaasahan yung gabi na bigla na lamang siyang naglabas ng saloobin niya. Hanggang sa naungkat pa ang nakaraan ko, papadudot. Willie, Oh, happy anniversary! ha? Anniversary pala natin ngayon? Sorry, nakalimutan ko. Ay, hindi pa ngayon. Bukas pa. Ah, ganun ba? Buti naalala mo. Happy anniversary pala. Baka kasi makalimutan ko pa bukas. Ako naman lagi yung nakakaalala eh. Kahit kailan hindi mo pa ako nabati sa mismong araw ng anniversary natin. Lagi mo naman kasi ako inuunahan. Kahit kinabukasan pa o kaya next week pa yung anniversary natin, bumabati ka na. Kasi nga, makakalimutin ka. Sinadya ko lang naman yun para ipaalala sa'yo. Hindi naman kailangan. Naaalala ko naman yun eh. Bakit ka ba ganyan? Paanong ganyan? Parang wala lang sa'yo lahat ah. Sorry kung ganun yung dating sa'yo ng ginagawa ko. Lagi ka na lang kasing ganyan eh. 10 years na tayo oh. Taon-taon na lang nagpapahiwatig sa'yo tuwing malapit na ang anniversary natin. Pero wala man lang tayo kahit simpleng celebration. Hayaan mo na yon. Di naman yun ang pinakamahalaga sa relasyon eh. Ang tagal na nga natin oh. 10 years na. Pero pakiramdam ko parang 2 dekada na yung relasyon natin. Umamin
ka nga. Nagsasawa ka na ba? Ano? Saan naman nanggaling yan? Anong ibig mong sabihin na parang 2 dekada na tayo? Ay, walang masamang ibig sabihin yung sinabi ko kanina. Sinabi ko yon kasi kahit 10 taon pa lang tayo, parang 2 dekada na tayo dahil sa magandang samahan natin. Yun lang yun. Hindi mo talaga naiintindihan. 10 taon na at tumatanda na tayo. Kung madadagdagan pa tayo ng another 10 years, wala na. Hindi na ako magkakaanak nun. Ano ba talagang plano mo para sa atin? Kumalma ka muna, pwede? Plano ko na nga na magsama tayo Yung tayong 2 lang. Yun yung gusto mo mangyari, di ba? Gusto kong malaman kung may bala ka bang pakasalan ako. Kasi ang labo-labo mo Sa sitwasyon natin parang wala ka namang plano para sa ating 2. Okay naman tayo sa ganito, hindi ba? Tsaka hindi naman natin napag-uusapan yung kasal kaya naisip ko na baka ayaw mo. Paano mo naman nasabing ayoko kung hindi mo naman ako tinatanong? Baka naman hindi mo lang talaga yung naiisip. Naiisip ko rin naman pero Pero ano? Sabihin mo yung totoo. Diretsahan na tayo, Willie. kahit maisip ko yon hindi naman tumatagal. Nahaluan agad ng ibang bagay. Iba na kasi kapag kasal na tayo Paano kung may mangyari? Mangyaring ano? Paano kung mag-away tayo tapos maghiwalay din agad? O kaya baka may mangyari sa pamilya natin at magbago tayo sa isa't isa. Kapag nangyari yun, mauuwi rin naman sa hiwalayan lahat. Yan kasing hirap sa'yo Hindi pa nangyayari, pinangungunahan mo na. Yung mga sinabi mo, kontrolado natin yon. Pwedeng hindi mangyari kung mahal talaga natin ang isa't isa. Pero madali ring magbago yung mga bagay-bagay. Hindi mo rin masasabi na tayo talaga hanggang sa huli. Sagutin mo nga yung tanong ko. Mahal mo ba talaga ako? Hindi ko pa ba nasabi sa'yo yun? Bakit parang hirap na hirap kang sagutin? Ay, mahal kita. Siguro. Papadudot doon na nga po natapos yung usapan namin ni Isabel. Pagkatapos noon ay agad siyang nakipag-break sa akin. Ayusin ko raw muna yung pag-iisip ko bago makipag-usap sa kanya. Gustuhin ko mang ipaintindi sa kanya yung nasa isip ko ng mga sandaling yon ay imposible na. Gusto na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Late 30s na kasi kami at ang sabi niya ay siya yung mas alanganin ng edad sa aming 2. Kung ako lang daw naman ay pwede pang magkaanak kahit matanda na. Pero para sa kanya na isang babae ay hindi na ganun kadali ang lahat. Kung hindi pa raw kasi siya magkakaanak ng panahon na yon, baka hindi na mangyari yung gusto niya. At yon ay ang maging isang ina. Masyadong mabigat para kay Isabel yung naging sitwasyon namin, Papadudot. Ang sabi niya ay para daw akong isang pako na kailangan pang pukpukin para gumalaw. At sa parte ko ay parang ganun nga ako, Papadudot. Kahit kasi noong kami pa ni Irene, siguro ay ganun din ang tingin niya sa akin dahil laging nakadepende sa kanya ang anumang gagawin ko. Yun din ang kinakagalit niya sa akin at naging dahilan ng paghihiwalay naming 2. Nang sumagi sa Irene sa isip ko ay parang may nagtulak sa akin noon. Nahanapin siya at kausapin. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko na lamang noon na kailangan ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot matagal bago ko nahanap si Irene. Wala kasi siyang Facebook account at hindi na rin siya sumasagot sa dati niyang email. Halos mawala na ako noon ng pag-asa na makakausap ko pa siya. Kahit address nila sa Zamboanga ay hindi ko na rin po alam. Hindi ko na yon nagawa pang itanong sa kanya bago siya umalis dahil sa malamig niyang pakikitungo. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na aksidente kami nagkita na ang kakilala namin noong college. Buti na lamang at nakakausap pa sila nito at hindi rin ito nag-atubili na ibigay sa akin yung cellphone number ni Irene na hinihingi ko. Sinubukan ko na rin itanong yung address nila Irene pero hindi rin po nito alam. Nung huling beses daw kasi silang nagkausap ay nasa Zamboanga pa rin siya. Kung gusto ko raw yon malaman ay si Irene na lamang ang tanungin ko. At yun na nga ang balak kong gawin, Papadudot.
Kung may maramdaman kami ulit para sa isa't isa at single pa rin siya, ay handa na akong samahan siya kahit saan pa niya gusto. Ipinangako ko sa sarili ko na kung magkakaroon man ako ng isa pang pagkakataon, hindi na ako magiging tulad ng dati na kailangan pang sabihan ni Irene sa dapat kong gawin. Pero naisip ko rin noon na mangyayari lamang yon kung pwede pa, Papa Dudut. Hello? Hello? Si Irene ba to? Oo, ako nga. Sino to? Ako to. Si Willie. Paano mo nakuha tong number ko? Di na importante yon. Basta masaya ako na nakakausap na ulit kita. Drama mo. Ano bang kailangan mo't napatawag ka? Sa tagal na nating walang communication, ngayon ka lang nagparamdam? Hindi ko kasi alam kung paano pa kita makakontakt nun. Pero bakit ka nga napatawag ngayon? May gusto sana akong itanong sa'yo. Yang ka na naman sa pabitin mo eh. Ano ba yon? Gusto ko lang malaman kung ako ba talaga yung dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Kasi para sa akin okay naman tayo eh. Masaya tayo. Masaya naman talaga lahat. Pero nung may nangyari, hindi na. Oo nga. Yung sa pamilya mo. Alam ko naman yun eh. Sorry. Yung naging problema kasi, nung di na masaya, wala ka na. Hindi mo na kayang harapin. Hindi mo na kayang dalhin yung sitwasyon. Nandun ka lang nung madali pa lahat, pero pag seryoso na at mabigat na yung usapan, lalayo ka na o mananahimik na lang. Lagi mo nilang sinasabi na di mo alam yung gagawin. Sorry. Naisip ko na rin noon na magkakasama tayo habang buhay. Pero dapat mong maintindihan na hindi lang puro saya yung nangyayari sa isang relasyon eh. Kasi kahit tayong dalawa lang dito, may pamilya tayo na hindi dapat tinatalikuran sa oras ng kagipitan. At nung naranasan ko yon, akala ko madadamayan mo ko. Pero hindi eh. Nalungkot din naman ako sa nangyari noon. Pero hindi ko talaga alam kung anong pwede kong gawin. Kita mo na? Ikaw pa rin yan eh. Hindi naman porke sinabi ko na kailangan ko ng karamay, kailangan ko ng taong malulungkot para sa pamilya ko. Ang kailangan ko noon, yung paghuhugutan ko ng lakas habang lugmok na lugmok ako. At alam mo na hindi mo yun naibigay sa akin. I'm sorry, Irene. Sorry kung hindi ko naibigay sa'yo yung lakas na kailangan mo. Akala ko kasi porque alam ko na matibay ka, na malakas ka, kayang-kaya mo na lahat. Nakakahiyamang aminin pero nung panahong yun, parang ako pa yung naging mahina sa ating dalawa. Nasanay kasi ako na sunod lang ng sunod sa'yo. Sinisisi mo ba ako? Ha? Hindi kita sinisisi. Di bali na. Tapos na naman yun eh. Kinaya ko namang alagaan yung mga magulang ko. Wala eh. Kinailangan kong humugot ng lakas sa akin mismo. Kasi wala naman akong ibang aasahan. Hindi ako pwedeng maging mahina nung time na yon. Yung lakas na naipon ko, yun din yung ibinigay ko sa pamilya ko. Pasensya ka na talaga. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa'yo. Kahit mahiya ka pa ngayon, tapos na yun. Huwag na nating ibalik pa. Yung mga magulang mo nga pala, kumusta na sila? Wala na si tatay. Namatay siya 4 years ago. Inatake ulit kasi mahina na yung puso niya. Si nanay naman, ayun, malakas na ulit. Basta tuloy-tuloy lang yung maintenance. Ganun naman kasi talaga pag tumatanda na. Sorry talaga ah. Grabe pa pala yung pinagdaanan mo nung nakauwi ka na sa inyo. Sus, tama na nga yung kakasorry mo. Alam ko rin naman yung dahilan kung bakit tinawagan mo ako ngayon eh. Sigurado ako, may problema ka. Tama ka. Kung ano man yan, harapin mo. Huwag mong takasan. Tanggapin mo yung realidad na hindi tayo puro saya lang. Hindi tayo naglalaro pagdating sa relasyon, Willie. Kung ano man yung naging pagkukulang mo sa akin noon, huwag mo nang uulitin ngayon. Sana di na lang tayo naghiwalay. Sana tayo pa rin. Tapos na yun. Huwag na nating balikan pa kasi wala na. Wala nang babalikan pa. Papa Dudut, nagpatuloy pa yung usapan namin ni Irene. Hindi ko akalain na matutuwa siya sa pagtawag ko sa kanya.
Lakas loob ko ring inamin sa kanya na mahal ko pa rin siya. Pero hindi na talaga kami pwede. May sarili na rin kasi siyang pamilya at may mga anak na siya. Yung unang beses na nagkausap kami ni Irene matapos ang mahigit isang dekada, doon na rin naputol ang ugnayan namin. Sinubukan ko naman siyang tawagin matapos ang ilang buwan pero hindi ko na siya makontak. Hanggang sa mapagtanto ko na lamang na hindi na yon ang number niya. Mukhang sinadya niyang magpalit ng dahil sa akin. Pero hindi na rin naman sumama ang loob ko dahil maayos ang naging pagtatapos ng usapan namin. Tinawagan ko lang din siya ulit noon, hindi para kulitin siya o makipagbalikan sa kanya, kundi para imbitahan siya sa kasal namin ni Isabel. Papadudot next year pa dapat yung kasal namin pero napabilis yon dahil buntis na si Isabel ng panahon na yon. Isa pa ay hindi rin maganda para sa isang assistant principal na magkaroon ng anak nang hindi pa ikinakasal. Kaya hindi na namin yon pinatagal pa. Pero aaminin ko na malaki ang naitutulong sa akin noon ni Irene ng araw na nagkausap kami. Doon ako nalinawan sa relasyon kasi namin ni Isabel. Ako talaga yung nagkulang. Sa tagal na kasi namin at medyo alanganin na rin yung edad niya. Matagal ko na dapat naisip na pakasalan siya. Hindi ko lang maamin pero hindi ko pa noon lubos na napapalaya ang sarili ko kay Irene. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay buo na ang desisyon ko na ibuhos ang lahat ng atensyon at pagmamahal ko para sa babaeng handa akong makasama ng mas matagal pa. Sinuyo ko si Isabel hanggang sa tinanggap na niya yung proposal ko. Kaya ayon papadudot, hindi na namin pinatagal pa yung pagpapakasal. Grabe no? Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo. Isa lang ibig sabihin nun. Tayo talaga para sa isa't isa. Sino ba naman kasing mag-aakala? Nag-break tayo, di ba? Akala ko nga mawawala ka na talaga sa akin. Sobrang lungkot ko kaya nung naisip ko na nasayang lang yung 10 years nating relasyon. Sorry na. Masyado pa kasing immature tong asawa mo. Mukhang kailangan mo yata patinuin. Sus, gagawin mo pa talaga akong nanay ha? Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa akin. Biro lang. Pero seryoso, ngayong kasal na tayo, sisikapin kong punan lahat ng naging pagkukulang ko sa'yo. Babawi ako. Hindi mo naman kailangan bumawi. Dito pa lang sa magkakaanak na tayo, okay na ako. At least, diba, hindi na ako maghahabol ng oras. Alam mo ikaw, kung makapagsalita ka dyan, parang senior citizen ka na. 37 ka pa lang naman at kayang-kaya mo pa manganak. Tsaka kung gusto mo, pwede pa naman tayo magkaroon ng second baby. O kaya hanggang 3 kung kaya mo pa. Hinahamon mo ba ako? Paano kung oo? Kakasa ka ba? Mukha ba akong aatras dyan sa hamon mo? Hindi. Mukhang malabo pa nga sa sabaw ng sinaing na umatras ka. Buti alam mo. Han, pala, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? Nakalimutan ko lang kasi to itanong nung nagkaayos tayong dalawa. Ano nga? Tagal naman. Ano yung nagpabago ng desisyon mo? Bakit nakipagbalikan ka sa akin at nagdesisyon ka na pakasalan na ako? Sige, ikukwento ko. Pero bawal magselos kasi wala ka naman dapat ikaselos. Sige, pangunahan mo na naman ako. Wala ka pang sinasabi dyan paano ako magsiselos? Ganito kasi yon. Kilala mo naman si Irene, di ba? Yung ex mo na hindi mo makalimutan. Yan na nga ba sinasabi ko Ituloy mo na lang kasi. Eto na nga. Nung nakipaghiwalay ka kasi sa akin, hinanap ko siya. Hanggang sa nakontak ko siya at nagkausap kami. Tapos nakipagbalikan ka sa kanya pero hindi ka pinagbigyan? Mas tama sigurong sabihin na nalinawan ako. Yun mismo, aaminin ko, mahal ko pa rin siya hanggang sa mag-usap kami ulit. Kaya nga di ko pa naiisip na magpakasal. Pero nung ipinaunawa niya sa akin kung gaano kalaki yung pagkukulang ko bilang boyfriend mo, doon ako natauhan. Kung ganon, siya pala yung dahilan kung bakit masaya tayo ngayon? Parang ganon na nga.
Pero syempre, ikaw yung pinakamalaking dahilan kung bakit masaya at kontento na ako ngayon. Alam mo, medyo nakakaselos yung part na pagdating sa kanya, nakikinig ka. Tinatablan ka. Pero sa akin, kahit umiyak na ako, wala pa rin. Wala pa kasi kaming closure. At yung huling usap namin, yun na rin yung pumutol sa ugnayan naming dalawa. Para akong nakalaya. Doon ko talaga naisip na malaking bagay pa rin yung past para maayos yung present. At yung maayos na present naman, yung bubuo ng magandang future. Tama ka. Ikaw kasi yung present na yon. At yung future naman, yung magiging anak natin. Papa Dudut, totoo lang na malaking bahagi ng kasalukuyan ang nakaraan ko. At habang buhay kong pasasalamatan si Irene hindi lang dahil sa naging pagsasama namin kundi para sa mga aral na naituro niya sa akin. Malaki din ang pasasalamat ko kay Isabel para sa mahabang panahon ng pag-unawa niya at sa muli niyang pagtanggap. Nangako kami sa isa't isa na magiging mabuting magulang kami sa mga magiging anak namin. Sa ngayon ay masaya na kaming nagsasama ni Isabel sa isang bubong bilang mag-asawa. Masarap pala sa pakiramdam na mahal mo ang isang tao ng buong buo at wala nang mabigat na dinadala sa dibdib. Hindi na nga po ako makapaghintay na makita ang first baby namin ni Isabel. At sana'y masundan pa yon para mas marami nang mangungulit sa aming mag-asawa. Tungkol naman kay Irene ay wala na ako naging balita pa tungkol sa kanya. Hindi na rin ako gumawa pa ng paraan para magkausap kami dahil tama lang naman yung ginawa niya na tapusin na yung ugnayan naming dalawa. Batid ko naman na masaya na siya sa pamilya niya at ganon din naman ako kaya wala nang dahilan para mag-usap kami o magkita. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at sana kahit papaano ay kinapulutan po ito ng aral. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng Barangay Love Stories para sa pagkakataong ito na mapakinggan ang kwento ko sa programa ninyo. Sinusuportahan kita, Papa Dudut, maparadyo man o sa online at ang mga negosyo na meron ka. Muli maraming salamat and more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Willie.